Biglang nagkagulo ang pandaigdigang presyo ng enerhiya. Umabot sa mahigit $117 kada bariles ang presyo ng langis habang hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng gas. Dahil dito, napakalaking pressure ang idinulot nito sa mga sentro ng pananalapi at maging sa mga koridor ng kapangyarihan sa White House. Sa gitna ng sitwasyong ito, napilitan ng Washington na gumawa ng isang agarang hakbang, ang pagpapalabas ng record-breaking na dami ng langis mula sa kanilang strategic reserve upang palamigin ang nagwawalang merkado. Ngunit ang mas ikinagulat ng mga tagamasid ay ang biglaang pagbabago sa mensahe ni Pangulong Donald Trump. Sa maikling panahon, halos 180 degrees ang ikot ng kanyang paninindigan nang ipahayag niyang malapit nang matapos ang kampanya at unti-unti nang naaabot ang mga estratehikong layunin. Para sa merkado, ito ay isang malinaw na senyales na maaaring malapit nang magwakas ang kasagsagan ng krisis. Ang kapansin-pansin ay lumabas ang mensaheng ito ng pagtatapos kahit na marami sa mga orihinal na layunin ay hindi pa ganap na natutupad. Walang naganap na pagbabago ng rehimen sa Iran. Sa katunayan, lalo pang tumibay ang kapangyarihan ng mga ayatollah. Hindi pa naibabalik ang katatagan ng pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang mga missile program ng Tehran ay nagtamo lamang ng pinsala ngunit hindi pa tuluyang nawasak. At ang kanilang programang nuklear ay halos napanatili pa rin ang pangunahing kapasidad nito. Gayunpaman, ang patuloy na marahas na pagbabago sa merkado ng enerhiya ay lumikha ng napakalaking pressure sa Washington. Sa ganitong kalagayan, ang desisyon na pansamantalang itigil ang paglala ng sitwasyon at magpadala ng signal ng pagpapakalma ay maaaring isang estratehikong pagpili upang patatagin muli ang mga pandaigdigang sentro ng pananalapi. Gayunpaman, idiniin din ni Pangulong Donald Trump na magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake sa mga partikular na target. Ibig sabihin, hindi pa ganap na tapos ang kampanya at maaaring tumagal pa ng ilang araw. Ngunit ang kanyang pahayag noong nakaraang araw ay nagpadala ng isang napakahalagang mensahe. Maari nang magsimulang maghanda ang merkado para sa senaryo ng pagtatapos ng krisis. Ang senyales na ito ay hindi lamang para sa Wall Street kundi ipinapadala rin sa Tehran kung saan binabantayan ng mga ayatollah ang bawat galaw mula sa Washington. Bago nito, maraming analyst ang nagsabi na tiyak na dapat may hangganan ang kampanyang ito, lalo na kung isa sa alang-alang ang kapasidad ng mga bansa sa rehiyon ng Golpo, 34 na mag-imbak ng langis, pati na rin ang tumitinding tensyon sa Asya. Bukod pa rito, mayroon ding salik ng diplomasya. Si Pangulong Donald Trump ay nakatakdang bumisita sa Tsina sa huling bahagi ng Marso at malinaw na kailangan niyang pumasok sa pulong na iyon na kontrolado na ang isang krisis sa geopolitika. Halos agad-agad ang naging reaksyon ng merkado. Matapos ang mga pahayag ni Trump, biglang tumaas ang Wall Street at nagsimulang bumalik sa kontroladong antas ang presyo ng langis. Ipinapakita nito na ang pampulitikang senyales lamang mula sa White House ay sapat na para baguhin ang sentimiento ng mga pandaigdigang mamumuhunan. Sa kontekstong ito, nabanggit din ang posibilidad ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran bilang isang makatotohanang senaryo basta't angkop ang mga estratehikong kondisyon. At bagamat ang isyu ng Iran ay puspusang tinalakay nitong mga nakaraang panahon, ito pa rin ang pinakamainit na isyung geopolitikal na may pinakamalaking impluensya sa kasalukuyan. Isang partikular na detalyeng kapansin-pansin sa kasalukuyang larawan ng geopolitika ay ang inaasahan ng merkado. Sa simula, idineklara ni Pangulong Donald Trump na ang pangunahing layunin ng kampanya ay pabagsakin ang rehimeng ayatollah sa Iran. Nanawagan pa nga siya ng isang pag-aalsa mula sa loob mismo ng bansang iyon. Gayunpaman, ipinakita ng data mula sa ilang online na platform ang isang ganap na naiibang larawan.
Ang tsansa na bumagsak ang rehimen ng Iran bago ang ika-30 ng Abril ay nasa 13% lamang. Malinaw na ipinapakita ng numerong ito na hindi talaga naniniwala ang merkado sa isang senaryo ng pagbabago ng rehimen sa maikling panahon. Ngunit hindi pa iyon ang buong kuwentong nagaganap nitong mga nakaraang oras. Habang nakatuon ang Washington sa komprontasyon sa Tehran, isang ibang personalidad ang tila nakikinabang ng hindi direkta mula sa krisis na ito, si Pangulong Vladimir Putin. Sa katunayan, anuman ang mangyari, tila hindi kailanman tuluyang tatalikuran ni Pangulong Donald Trump ang Moscow. At sa gitna ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo, malaki ang naging pakinabang ng budget ng gobyerno ng Russia. Ang malakas na pagtaas ng mga kontrata sa enerhiya sa buong taon ay nagbigay sa Moscow ng mahalagang karagdagang kita upang mapanatili ang kanilang ekonomiya at mga operasyong militar. Hindi lang iyon, dahil sa makapal na deployment ng mga air defense system sa rehiyon ng Golpo 30 Lapo, naging mas mahirap din ang pagpapadala ng karagdagang tulong militar sa Ukraine. Ang mga mapagkukunang maaaring gamitin sana sa larangan ng digmaan sa silangang Europa ay kailangan ngayong ilaan sa gitnang silangan. May mga ulat pa ngang lumabas na ikinukonsidera ng Washington na luwagan pa ang mga parusa sa langis ng Russia dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng enerhiya dulot ng komprontasyon sa Iran. Ipinapakita nito ang pagiging komplikado ng krisis habang ang mga epekto nito ay kumakalat sa buong sistemang geopolitikal. Gayunpaman, ang sentro ng kuwento ngayon ay hindi tungkol sa Russia o Ukraine. Ang mas kapansin-pansin ay isang aral na natutunan ng Kiev sa sarili nitong digmaan. Sa mga nakalipas na araw, maraming ulat ang nagsasabi na ang US at mga kaalyado nito ay hindi pa sapat na handa upang harapin ang mga uri ng drone na binuo ng Iran at sila ay naghahanap ng karanasan mula sa Ukraine. Sa katotohanan, ang mga kawan ng murang drone na ginamit ng Russia sa larangan ng digmaan sa Ukraine ay maraming beses nang nakalusot sa mga modernong sistema ng depensa sa himpapawid at nakatama sa maraming target sa gitnang silangan. At kapag tiningnan ang tugon ng militar ng Iran, dalawang pangunahing kasangkapan ang lumitaw, mga missile at drone. Hanggang sa ngayon, ang mga pag-atake gamit ang missile ay nagdulot lamang ng medyo limitadong pinsala sa material, ngunit ibang kuwento ang mga drone. Ang mga kagamitang ito ay may mas maliit na lakas ng pagsabog, ngunit may tatlong napakahalagang bentahe: madaling ilunsad, madaling itago, at lalo na napakababa ng gastos, mas mura pa kaysa sa mga interceptor missile na ginagamit para pabagsakin ang mga ito. Ang pagkakaibang ito sa gastos ang siyang nagiging dahilan kung bakit isang estratehikong bangungot ang mga drone. Ginamit ito ng Iran para targetin ang mga pasilidad ng enerhiya at mga paliparan sa rehiyon na nagdulot ng katamtamang pinsala. Ang mga pag-ataking ito ay hindi sapat na malaki para mag-trigger ng isang malawakang tugon militar, ngunit sapat na para lumikha ng psikolohikal na pressure at yugyugin ang merkado ng enerhiya. Mas mahalaga, bawat pag-atake ng drone ay pumipilit sa kalaban na gumastos ng malaking halaga ng mga interceptor missile mula sa kanilang mga sistema ng depensa. Sa madaling salita, ang mga drone ay nagiging perpektong kasangkapan upang i-overload ang sistema ng depensa, maghasik ng takot at pilitin ang kalaban na ubusin ang kanilang mga yaman sa napakabilis na paraan. Inilalantad din nito ang tunay na estratehiya ng Tehran. Hindi kailangan ng Iran na manalo sa digmaang ito. Sa katunayan, wala silang kakayahang gawin iyon dahil higit na nakalalamang ang lakas militar ng Israel at Amerika. Halos walang makabuluhang Air Force ang Iran, limitado ang kanilang sistema ng depensa at medyo mahina rin ang kanilang hukbong dagat.
Ngunit para mabuhay, hindi kailangan ng mga ayatollah na manalo. Kailangan lang nilang pahabain ang labanan at pataasin ang gastos ng digmaan para sa Amerika sa bawat araw. Upang makamit ang layuning iyon, hindi kailangan ng Tehran na wasakin ang isang buong lungsod. Sapat na ang sirain ang pakiramdam ng seguridad sa rehiyon para magpanik ang pandaigdigang merkado. Ipinakita ito ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya sa Ben o ng nakakagulat na pagsabog malapit sa lugar ng Palm Jumeirah sa Dubai. Isang malaking bolang apoy lamang na lumitaw sa kalangitan ay sapat na para sirain ang imahe ng isang matatag at hindi magagalaw na gitnang silangan. Iyan ang diwa ng estratehiya ng Iran. At kung ang mga kamakailang pahayag ni Pangulong Donald Trump ay sumasalamin sa totoong sitwasyon, maaaring nagkakaroon ng epekto ang estratehiyang ito. Kung magpapatuloy ang senaryong iyon, ang mga drone ang gaganap ng pangunahing papel sa buong komprontasyon. Isang halimbawa ay ang pag-atake ng drone sa pasilidad ng Ras Laffan sa Qatar. Ang pangyayaring ito ay nagpilit sa bansa na pansamantalang itigil ang lahat ng produksyon ng liquefied natural gas na bumubuo sa halos 20% ng pandaigdigang merkado. Ang epekto, agad na bumagsak ang mga merkado sa South Korea at Japan na nagpapakita na kahit isang maliit na pag-atake ay maaaring lumikha ng pagyanig sa ekonomiya sa pandaigdigang saklaw. Sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan, ang mga target ng Iran ay hindi lamang sa mga pasilidad ng enerhiya. Ang mga pag-atake ng drone sa infrastruktura ng Amazon ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga eksperto sa cybersecurity at teknolohiya tungkol sa kakayahang protektahan ang mga data center, ang mga utak na nagpapatakbo sa modernong digital na mundo. Ipinapakita nito na ang saklaw ng digmaang drone ay mas malawak kaysa sa karaniwang iniisip. Maaaring targetin ng mga unmanned aerial vehicle na ito ang mga daungan, paliparan, pasilidad ng enerhiya, base militar, at maging ang digital na infrastruktura kung saan nakalagay ang mga server na nagpapatakbo ng mga bangko, cloud computing platform, at hindi mabilang na online services. Ang pinsala sa material ay minsan hindi gaanong kalaki, ngunit ang psikolohikal na epekto, ang kawalan ng katiyakan at ang panganib sa ekonomiya na nililikha nito ay napakaseryoso. Sa komprontasyong ito, nagsimula na ring gamitin ng Washington ang parehong taktika. Sa unang pagkakataon, nag-deploy ang Amerika ng murang suicide drone na Lucas, isang disenyo na binuo batay mismo sa mga modelo ng drone ng Iran. Ang halaga ng bawat isa ay nasa $5,000 lamang, isang napakaliit na halaga kumpara sa isang modernong Tomahawk missile na maaaring umabot sa $2.5 milyong. Siyempre, hindi maaaring paghambingin ang lakas ng pagsabog ng dalawang uri ng armas na ito. Ngunit sa maraming sitwasyong taktikal, ang mga murang drone ay maaari pa ring magdulot ng malaking epekto sa mas mababang halaga ng daan-daang beses. Ipinapakita nito na ang modernong digmaan ay pumapasok sa isang ganap na bagong yugto kung saan ang presyo at dami ay maaaring maging mapagpasyang salik. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang maraming analyst ng mahahalagang katanungan. Gaano ba talaga kapaki-pakinabang ang mga drone sa estratehiya ng kaligtasan ng mga ayatollah? Ano ang mga pinakamalaking hamon na dulot ng ganitong uri ng armas? At ano ang papel na maaaring gampanan ng karanasan sa digmaan ng Ukraine sa nagaganap na komprontasyon sa gitnang silangan? Ito ang mga isyung kailangang suriin ng mas malalim upang maunawaan kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw at kung paano sinusubukang labanan ng rehimeng ayatollah ang napakalaking pressure mula sa militar at ekonomiya. Kapag binabanggit ang mga drone, madalas iniisip ng marami ang maliliit na lumilipad na aparato na ginagamit sa pagkuha ng video para sa turismo, pag-record ng mga imahe ng isang baybayin sa Indonesia, isang proposal sa Santorini,
o isang party sa gitna ng disyerto. Ngunit ang pinag-uusapan dito ay ganap na naiiba. Ang sentro dito ay ang Shahed 136, isang uri ng suicide drone na naging simbolo ng asymmetric warfare. Ang device na ito ay may habang 3.5 metro, may natatanging disenyo ng tatsulok na pakpak, isang propeller engine sa likuran at nagdadala ng pampasabog na warhead. Ang misyon nito ay simple ngunit napaka-epektibo. Lumipad ng daan-daan o kahit libu-libong kilometro, tahimik na lumapit sa target at sumabog kapag bumangga. Pinatunayan ng Shahed 136 na ang malaking pinsala ay hindi nangangailangan ng malaking gastos. At ang nangyayari ngayon ay resulta ng maraming taon ng tahimik na pamumuhunan ng Iran sa pagbuo ng teknolohiya ng drone. Sa loob ng maraming taon, patuloy na nag-eksperimento, kumopya ng teknolohiya, nagkamali, nag-ayos ng disenyo, at higit sa lahat, natuto ang Tehran mula sa aktwal na larangan ng digmaan. Ang programa ng Unmanned Aerial Vehicle ng Iran ay nagsimula matagal na, ngunit sa huling dekada lamang ito nakamit ang malaking pag-unlad. Unti-unting lumipat ang Iran mula sa paggamit lamang ng mga reconnaissance drone patungo sa pagbuo ng isang buong ekosistema ng drone na may kakayahang mag-surveillance, umatake at gumana sa malalayong distansya. Ang layunin ng estratehiyang ito ay malinaw, punan ang tradisyonal na kahinaan ng Air Force ng Iran kumpara sa Israel, mga kanluraning bansa, at maging sa mga kapitbahay nito sa rehiyon ng Golpo. Kabilang sa mga pinakatanyag na modelo ng drone ay ang Shahed 129, isang plataporma na idinisenyo para sa malayuang reconnaissance at pag-atake na may kakayahang lumipad ng hanggang 14 na oras. Isa pang modelo ay ang Shahed 171 na binuo sa pamamagitan ng reverse engineering matapos makuha ng Iran ang RQ-170 reconnaissance drone ng Amerika. Bukod pa rito, mayroon ding iba't ibang mas malalaking drone para sa matagalang surveillance at estratehikong pag-atake. Ngunit sa lahat ng ito, ang Shahed 136 pa rin ang isa sa pinakamalawakang ginagamit. Hindi tulad ng maraming commercial drone, ang Shahed 136 ay hindi direktang kinokontrol sa real time. Sa halip, ito ay na-program bago ilunsad at lumilipad sa isang paunang natukoy na ruta gamit ang isang satellite navigation system na sinamahan ng isang inertial navigation system. Kapag papalapit na sa target area, direktang susugod ang device sa target at pasasabugin ang warhead. Ang saklaw ng drone na ito ay maaaring umabot sa halos 2,000 kilometro at bagamat hindi mataas ang bilis nito, iyon mismo ang naging bahagi ng taktikal na bitag na binuo ng Iran. Isa sa mga salik na gumagawa sa Shahed drone na isang seryosong banta ay ang paraan ng paglapit nito sa target. Dahil sa kakayahang lumipad sa napakababang altitude, maliit na sukat at ruta ng paglipad na maaaring magmula sa hindi inaasahang direksyon, pinipilit ng mga device na ito ang mga sistema ng depensa ng kalaban na gumana sa hindi pinakamainam na kondisyon. Ang mga tradisyonal na sensor at radar na idinisenyo upang makita ang malalaking sasakyang panghimpapawid o missile ay nahihirapan kapag humaharap sa maliliit, mababa at mabagal na target tulad ng mga suicide drone. Kaya't kahit hindi sila imposibleng harangin, sapat pa rin ang kanilang pagiging epektibo upang gawing napakakomplikado ang pagtatanggol. Nagiging mas seryoso ang problema kapag ang target ay nasa hindi masyadong malayong distansya. Sa maraming kaso, kapag natukoy na ang drone, halos wala nang natitirang oras para tumugon. Nangangahulugan ito na mas maikli ang oras ng babala para sa sistema ng depensa, mas malaki ang pressure sa mga tauhan at napakataas ng panganib na may ilang drone na makalusot sa depensa at tamaan ang target.
Ang salik na ito ang nagpapaliwanag kung bakit mas epektibo ang mga pag-atake ng drone sa mga target sa UAE, Bahrain o Saudi Arabia kumpara sa Israel. Ang mas maikling distansya ay nagpapaikli ng malaki sa sistema ng maagang babala. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, saan natutunan ng Iran na perpektuhin ang ganitong uri ng armas? Ang sagot ay nasa isang larangan ng digmaan na libu-libong kilometro ang layo mula sa gitnang silangan, Ukraine. Sa loob ng maraming taon, ang Ukraine ay naging isang malaking laboratorio ng digmaan para sa teknolohiya ng drone ng Iran. Ang mga Shahed drone kasama ang mga bersyon na binago ng Russia ay ginamit ng Moscow sa mga saturation attack laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ang mga kampanyang ito ay hindi lamang nagsilbi sa interes militar ng Russia, kundi nagbigay din sa Iran ng isang mahalagang pagkakataon na obserbahan ang pagiging epektibo ng kanilang mga disenyo sa aktwal na labanan. Mula sa mga datos na iyon, patuloy na inaayos, pinapabuti at ino-optimize ng Tehran ang kanilang mga sistema ng drone. Sa katunayan, gumanap din ang Iran ng mahalagang papel sa pagtulong sa Russia na bumuo ng sarili nitong kakayahan sa paggawa ng drone. Dahil sa tulong na ito, nagtayo ang Moscow ng isang pabrika na nagkakahalaga ng halos $2 bilyong sa Tatarstan upang gumawa ng lokal na bersyon ng Shahed drone na pinangalan ng Geran 20. Nangangahulugan ito na kapag lumitaw ang mga drone na ito sa himpapawid ng rehiyon ng Golpo, hindi na sila mga eksperimental na kagamitan. Ito ay isang sistema ng armas na nasubok na sa tunay na labanan, dumaan sa isang mahigpit na proseso ng pag-aaral sa larangan ng digmaan at nakalikom ng karanasan sa pamamagitan ng dugo at apoy. Sa pamamagitan ng mga pag-atake ng drone, isinasagawa ng Iran ang isang modernong anyo ng attrition warfare, isang uri ng digmaan kung saan ang layunin ay hindi ang ganap na pagwasak sa kalaban, kundi ang patuloy na paglalagay ng pressure sa psikolohikal, ekonomiko at militar na aspeto. Nagbibigay ang mga drone sa estratehiyang ito ng 3 malinaw na bentahe. Una ay ang psikolohikal na epekto. Nauunawaan ng Iran na para magdulot ng takot, hindi kinakailangan ng isang malawakang pag-atake tulad ng Pearl Harbor. Minsan, sapat na ang isang kawan ng drone na lumilipad sa ibabaw ng mga mataong lungsod, mahahalagang infrastruktura o mga sikat na simbolo para lumikha ng malaking epekto. Naririnig ng mga tao ang pagsabog, nakikita ang usok, nakakatanggap ng mga babala sa kanilang telepono at mabilis na kumakalat ang mga imahe sa social media. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pakiramdam ng takot ay maaaring kumalat sa buong rehiyon. Ang digmaan ay hindi na isang malayong konsepto, kundi isang umiiral na banta sa harap mismo nila. At ang estratehikong layunin ng Iran ay malinaw. Pilitin ang mga kaalyado ng Amerika sa Golpo na direktang maramdaman ang epekto ng labanan na magpapataas sa pampolitika at pang-ekonomiyang gastos ng digmaan. Ngunit upang mapanatili ang patuloy na kawalan ng katiyakan sa trapiko sa dagat, himpapawid at mga ruta ng enerhiya, kailangang maging madalas ang mga pag-atake. Iyon ang pangalawang bentahe ng drone, napakababang gastos. Ayon sa iba't ibang source, ang isang Shahed 136 ay nagkakahalaga ng mula 20,000 hanggang $50,000 at nagdadala ng halos 40 hanggang 50 kilogram ng pampasabog. Simple lang ang disenyo nito na may aerodynamic na istruktura na optimal para sa mahabang paglipad at tatsulok na pakpak na nagpapatatag dito sa mahabang paglalakbay. Ang mahalaga ay hindi ito nilikha para sa mga precision strike na pag-atake. Ito ay idinisenyo para gamitin ng maramihan at ang pagbabagong ito ang nagpabago sa balanse ng gastos sa modernong digmaan. Ang mga drone ng Iran ay mas mura kaysa sa mga armas na ginagamit para harangin sila.
Kabilang sa mga pinakakaraniwang sistema ng depensa na nakadeploy ngayon ay ang mga missile ng THAAD at Patriot System. Ngunit ang bawat Patriot missile ay maaaring magkahalaga ng hanggang 5 milyong dolyar, habang ang bawat THAAD missile ay maaaring umabot sa halos 13 milyong dolyar. Ang mas malala pa, hindi gaanong kalaki ang kapasidad ng produksyon ng industriya ng depensa ng Amerika. Ang mga defense contractor ay gumagawa lamang ng humigit kumulang 96 na interceptor missile bawat taon. Nangangahulugan ito na kahit isang medyo maliit na bilang ng murang drone ay maaaring pilitin ang kalaban na gumastos ng napakalaking yaman para sa depensa. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na punto sa kasalukuyang digmaang drone ay ang halos hindi makatwirang pagkakaiba sa gastos sa pagitan ng pag-atake at pagtatanggol. Sa maraming kaso, napipilitan ang mga modernong sistema ng depensa na gumamit ng napakamahal na mga interceptor para wasakin ang mga drone na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar. Ang pagkakaibang ito ay madalas na inilalarawan bilang paggamit ng kanyon para barilin ang isang langaw. Samantala, ang Amerika, Israel at mga kaalyado sa Golpo ay umuubos ng mga mamahaling interceptor missile sa isang nakakabahalang bilis. Hindi lamang dahil mas mura ng maraming beses ang mga drone, kundi dahil maaari silang gawin ng maramihan sa isang pang-industriyang sukat. Tinatayang ng ilang security think tank sa Washington na ang Russia ay maaaring gumawa ng hanggang 1,000 drone bawat linggo batay sa mga disenyo ng Shahed ng Iran. Hindi isinapubliko ang eksaktong kapasidad ng produksyon ng Tehran, ngunit malinaw na hindi rin ito maliit. Gayunpaman, ang pagiging mura at mass production ay hindi pa ang pinakamalaking bentahe ng mga drone. Ang pinakamahalagang lakas nito sa aspetong militar ay nasa taktika ng paggamit. Bihirang i-deploy ang mga drone ng nag-iisa. Madalas na pinagsasama ng Iran ang mga pag-atake ng drone at missile sa iisang bugso. Ang taktikang ito ay lumilikha ng napakalaking pressure sa sistema ng depensa. Kailangang harapin ng mga crew ang maraming uri ng target ng sabay-sabay na may iba't ibang bilis, altitude, trajectory at antas ng panganib. Sa sitwasyong iyon, karaniwang inuuna ng mga sistema ng depensa ang pagharang sa mga missile dahil mas malaki ang pinsalang dulot nito at ito mismo ang lumilikha ng butas para makalusot ang mga murang drone. Iyan ang estratehiya ng Tehran. Pilitin ang kalaban na ubusin ang mga mamahaling yaman habang patuloy na lumulusot ang mga drone sa kanilang sistema ng depensa. Ngunit sa puntong ito, isang hindi inaasahang salik ang nagsimulang lumitaw, Ukraine. Sa isang talumpati sa World Economic Forum sa Davos noong Enero, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, "Mayroon kaming magagandang ideya tungkol sa mga interceptor drone at ginagamit namin sila." Sa katunayan, nasa sentro ang Ukraine ng isang digmaang pang-industriya kung saan ang mga drone ay naging mapagpasyang salik sa larangan ng digmaan. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, noong nakaraang taon lamang, nagpakawala ang Russia ng halos 54,000 drone sa kanilang teritoryo. Ang pressure na iyon ay nagpilit sa Kyiv na bumuo ng isang ekosistema ng teknolohiya at industriya ng drone mula sa simula. At ang karanasang ito ang gumagawa sa Ukraine na isang napakahalagang partner. Kasalukuyang sinusuri ng Pentagon ang mga interceptor drone ng Ukraine bilang isang potensyal na solusyon upang harapin ang mga sistema ng Shahed ng Iran. Ang mga taga-Ukraine ay naging mga pioneer sa pagbuo ng mga murang defense drone na maaaring gawin ng maramihan para harangin ang mga umaataking drone. Nagbubukas ito ng isang ganap na bagong merkado para sa industriya ng drone ng Ukraine.
Hindi lamang ang Estados Unidos, kundi maraming mga bansang Arabo rin ang nagsimulang magpakita ng interes sa mga solusyon sa depensa laban sa mga pag-atake ng drone. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang binubuo ng mga interceptor drone, kundi isang kumpletong network ng depensa na kinabibilangan ng electronic warfare, anti-aircraft guns at mga automated interceptor vehicle. Isang halimbawa ay ang Sting ng Wild Hornets, isang napakabilis na quadcopter drone na idinisenyo upang tugisin ang mga umaataking drone. Isa pang sistema ay ang Merops, isang fixed-wing interceptor drone na binuo sa pakikipagtulungan ng mga kumpanyang teknolohikal na may kaugnayan kay Eric Schmidt, dating CEO ng Google. Bukod pa rito, mayroong maraming proyekto mula sa mga startup sa Ukraine na lumilikha ng mga tunay na drone hunter na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar bawat isa. Iginiit ng Ukraine na kung kailangan ng tulong ng mga bansa sa rehiyon at ng Estados Unidos, handa ang Kyiv na ibahagi ang kanilang karanasan at teknolohiya upang harapin ang mga Shahed drone at cruise missiles. Napakahalaga ng karanasang iyon. At sa bagong mundo ng geopolitika sa ilalim ni Pangulong Donald Trump, ang halaga ng isang bansa ay lalong sinusukat batay sa kung ano ang maaari nilang iambag. Sa larangan ng digmaang drone, marahil ang mga taga-Ukraine ang may pinakamaraming karanasan sa kasalukuyan. Isang kamakailang halimbawa ang nagpapakita kung gaano kaseryoso ang banta na ito. Ilang araw lamang ang nakalipas, naglabas ang Reuters ng isang video na nagpapakita ng isang Shahed drone na sumisira sa isang satellite antenna sa isang naval base ng US sa Bahrain, kung saan matatagpuan ang command center ng 5th Fleet. Ang katotohanan ang isang maliit na lumilipad na aparato ay maaaring tumama sa isang mahalagang target ng militar sa gitna ng araw ay isang bagay na ikinagulat ng maraming eksperto sa militar. Ipinapakita nito na ang US at mga kaalyado nito ay lubhang nangangailangan ng mga mura ngunit epektibong sistema ng depensa upang harapin ang ganitong uri ng armas. At iyon ang dahilan kung bakit nagiging isang estratehikong partner ang Ukraine sa larangan ng depensa laban sa mga drone. Sa mas malawak na pananaw, ang mga drone ay nagiging sentrong kasangkapan sa estratehiya ng Iran. Isang kasangkapan na maaaring makatulong sa bagong henerasyon ng mga lider sa paligid ni Kim Jong-un na patatagin ang kanilang kapangyarihan. At iyon din ang isa sa mga bagong mukha ng modernong digmaan na nasasaksihan ng mundo sa gitnang silangan.